Everyone, welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, dasal namin palagi ang inyong magandang kalusugan. At of course, napakahalaga ngayon, sa panahon ngayon, dasal namin ang inyong kaligtasan. Ang dasal ko ay ang inyong tagumpay sa kung anuman ang minimithi, inaasam-asam at pinagdarasal ninyo sa buhay. Lalo natin itong kinakailangan ngayon na humaharap tayo sa crisis, financial, of course, sabay-sabay na yan economic crisis, financial crisis, at ito yung nagsimula sa giyera, nagsimula ito sa kakulangan ng supply ng crude oil, ng gasolina, at ngayon, ng LPG. Accomplishment report po, nararapat ko pong iulat sa inyo dahil kayo po ang katuwang ko. So, noong 2024 ay nakapamigay tayo ng 159 na school supplies. Yung plastic envelope na may mga notebook, papel, at iba pa na kagamitan na pang eskwela ng mga bata. 2024, doon tayo sa Tribo Iskaya and mga atis or Aita. And then 2025 were 400 ka-school bags. Saan naman tumulong tayo doon sa mga areas na tinamaan ng Yolanda, Tribo, still pumunta tayo sa mga Tribo, yung mga one of the poorest province is Samar. So, tinawid din natin from the city of Tacloban, kung saan binisita natin yung mga Yolanda villages, ay tinawid din natin ang Samar para makapaghatid tayo ng tulong. At katatapos lang, okay? 2026, ngayong taon na ito, ay umabot tayo ng 539 school bags to be specific. If titingnan ninyo, yung numero umaangat. Yung numero ng nabibigyan natin ay dumarami. At yan po ay naging posible dahil po sa tulong po ninyo. Ay nakapaghatid tayo ng tulong, Christmas blessing noong nakaraang Kapaskuhan. At itutuloy pa rin natin yan sa darating muli na Kapaskuhan sa mga inosenteng bata na pasyente ng pampublikong hospital. Ngayon muli ay maglilikom tayo. We are going to gather back again, okay? Maglilikom muli tayo ng budget paunti-unti para sa December na pamimigay natin ng tulong sa pampublikong hospital hanggang sa pagpapagawa natin muli ng school bags para sa susunod na taon na pamimigay. Isang 1-year cycle ang ginagawa po natin. Okay, 1-year cycle po ang ginagawa natin kasi hindi ganun kadali maglikom ng budget at hindi rin ganun kadali ang makapagbigay ng go signal sa tagagawa ng mga school bags natin and pagko-coordinate. Mahabang proseso po ang lahat, the coordination, the consultation sa mga schools na pupuntahan, and many other things na mga hindi nyo na nakikita. Ang nakikita nyo na lang is the actual distribution. But behind that is ang mahabang biyahe, late nights, kulang ng tulog, early morning nagigising, hakot dito, hakot doon, pawis dito, pawis doon, bilad sa araw, o di naman kaya ulan. But it's part of what we offer. It's part of the sacrifices na kailangan pagdaanan dahil taus-puso natin ginagawa kung anumang pagtulong ang inihahatid natin. So mga gustong mag-ambag muli ng kanilang tulong at donasyon, nasa screen po natin yung RCBC Peso account ko po, yung BPI Peso account at ang GCash account po natin. And we have our water activation ngayong 2026. At ipapaalam ko po sa inyo, di ba, noong nakaraang pagtatapos ng nakaraang taon 2025, nung binabahagi ko sa inyo yung mga feng shui guide, I informed you na isa sa kakulangan na elemento, the feng shui element that is lacking ngayong 2026 is the water element. And the water element represent resources, represents wealth, mapagkukunan ng yaman. Kaya we are going to do our own way of activating the water. If you wanted to be part of this one, kung gusto nyong whole year kayo kasali, andun po yung pangalan ninyo, ilalagay doon sa area kung saan the water activation will take place, okay? Kasi isang buong taon yan na naka-power on yung water activation natin. So,
Sa halaga na nandyan sa screen ngayon, 1,999, buong taon na po kayo kasali. Ang inclusions dyan ay 2 pangalan. So, mas mainam po i-advise ko sa inyo, ang pangalan na ilalagay ninyo or i-register ninyo is kung sino yung nagdadala ng pera sa tahanan. Kung breadwinner, ika nga. Kung papasok ng malaking halaga, mas maganda yung pangalan nila at yung date of birth nila ang ibibigay ninyo sa akin. And for those na may negosyo, +1 business. Ibig sabihin, ibibigay nyo sa akin din yung name ng business ninyo, yung registered yung nakarehistro mismo sa City Hall or sa munisipyo na pangalan ng negosyo ninyo, at kailan ito binuksan o yung birth date ng negosyo na yan. Okay? Para naman sa hindi kaya yung budget, you can do the monthly. Okay? Inclusion nito ay yung pangalan, isang tao lang ang makakasali on the amount of 199 pesos. Registration will close on or before May 10. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. I-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong manonotify at mauuna kayo sa mga kaabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Puntahan nyo rin po yung Facebook page natin. Habang hindi pa ako nagpapalit ng profile picture at timeline photo, puntahan niyo po yung Facebook page natin at mag-follow na rin po kayo. I think nasa more than 8,000 na followers na po tayo sa Facebook page natin. Kaya naman nagpapasalamat din po ako sa mga naka-follow sa Facebook page po natin. Right, dito tayo. Mga bagay na posible na humaharang sa pagdaloy ng pera at kayamanan sa buhay ninyo. In other words, mga hadlang on your abundance at swerte na dapat sana ay papasok smooth na dadaloy sa tahanan at sa buhay ninyo. Lalong-lalo na ngayon na humaharap tayo sa matinding krisis, kinakailangan natin matanggal ang mga ito o di naman kaya mabago ang mga ito. So on the first part of our live, ibabahagi ko sa inyo ang mga bagay, okay? Itong mga bagay na makikita sa loob ng inyong tahanan. While on the second half of our live, ang ibabahagi ko sa inyo, these are the pag-uugali, these are the attributes, or these are mga factors na kailangan nating bigyan ng pansin. Hindi ito material na bagay na, okay? So, that's the 2 parts of our life at dire-diretso ito. And we are going to make it straightforward. Bibigyan ko rin po kayo ng payo or solusyon for that certain problem. Ano ba ang magandang solusyon? Kasi gusto natin lahat yumaman. Gusto natin lahat makamit ang tinatawag natin na financial freedom, ang kalayaan natin, na kung saan kung mag-grocery tayo ay hindi tayo takot kung magkano yung total na babayaran natin. O di naman kaya sa mga oras na may gusto tayong bilhin ay hindi tayo mag-aatubili, talagang i-add to cart, talagang bibilhin natin. Kasi nakamit na natin yung financial freedom. At yung haharap muli tayo ng krisis ay hindi tayo matatakot kasi alam natin that we are secured. Okay? So, nais ng karamihan sa atin at lahat, 100% siguro sa atin, nais nating maranasan ang mga blessings at kasaganahan sa buhay. Marami ang nagtatagumpay, pero marami din naman ang hindi na-achieve ang mga bagay na ito. Bakit? Kadalasan, kakulangan ng kaalaman. That's one important thing. Kakulangan ng kaalaman, kakulangan ng pagkakataon para malaman ang mga bagay na ito. The luck or the swerte sa kapalaran nila ay mailap, or di naman kaya ay maraming ang nakahadlang, obstacles sa buhay nila. Kaya naman sa vlog natin ito, tatalakayin natin ang ilan. In fact, ang ilan dito is karaniwan nyo lang makikita dyan sa tahanan ninyo. Simulan natin. Unang-una, marami sa atin ang hindi tinitake for granted lang na maraming basag o sirang kagamitan sa loob ng ating tahanan na hindi natin tinatapon, na hindi natin inilalabas. Dahil sa merong remembrance ito, may sentimental value ang mga bagay na ito. Tandaan po natin na ang mga basag o sirang mga kagamitan ay sumisimbolo ng blockages, walang blessing na papasok, walang yaman na paparating. Sira
sira ang sistema, sira ang connectivity from the cosmic na dapat sana ay tuloy-tuloy na magdadala ng blessing sa atin. Sirang wall clock, may crack ang salamin sa CR natin, may crack ang mirror sa sala natin, couch o upuan na sira. Ito, marami sa inyo ang pinananatili ang mga gamit, tinatalian na lang yung upuan, yung mga plastic na monoblock na table, tinatalian na lang, o di naman kaya yung plastic na chair, tinatalian na lang, kahit kailangan itapon na, talagang pinagtitiisan pa rin. Alam niyo po ba na habang nandyan ang mga sirang gamit na yan, na pinipilit nyong gamitin pa rin kahit alam nyo nang sira at wala na sa magandang kondisyon, ay hinaharangan ninyo na sana ang maraming blessing na papasok sa inyo. So, anong magiging solusyon natin? Kung muebles ito, like wooden, mga kahoy na upuan or table na pwede pa namang makumpuni, maayos, and then go, isaayos natin ito. Pero kung mga appliances ito, salamin ito, plato, ano pa ba? Ano pa ba mga gamit? Maraming mga gamit dyan sa loob ng ating tahanan na hindi naman talaga magagamit na dahil sira na. Palitan nyo na ito, mag-impok, mag-save para palitan ninyo na ito, para kung ang appliances ninyo ay sira na, huwag nyo nang i-display dyan. Mga blender, mga TV na hindi nyo naman ginagamit, mga cellphone na mga sira na, dispose all of this. Kasi ito ay nagdadala ng mabigat na enerhiya na nagiging sanhi o nagiging dahilan na nagiging mailap din ang pagpasok ng blessings sa bawat tahanan o sa bawat buhay ninyo. Sunod ay ang mga lumang larawan o alaala ng nakaraan. Yes, karamihan sa atin, we value. May mga photo album tayo, di ba? Even photo album ng debut, photo album ng kasal ng nanay at nanay ninyo. Sir Franz, it comes with sentimental value. Ito yung memory namin. These are the memory lanes that we wanted to treasure. Yes, okay po yun. Pero, may payo po ako sa inyo. Ang mga lumang larawan ay humaharang sa tinatawag natin na pag-move on. Okay? Sa pag-move on po. At pag-accept ng mga bagong blessing. Nakatali tayo sa nakaraan. That's the main reason of that one. So, ibig sabihin, kung i-display ninyo yung mga lumang mga picture na yan, at pinananatili nyo, visible, nakikita na dadaanan ninyo araw-araw, ibig sabihin ay hindi kayo handa tumanggap sa bagong blessings. So, ang ipapayo ko po sa inyo, if you have those photo albums, okay lang naman nandyan sila. Okay? Huwag nyo lang itong ibulatlat or make it visible to everyone. Kung ang purpose nyo dyan is a memory lane na pag mag-get together, may family reunion, meron kayong mababalikan, fine. Ilagay nyo ito sa mga bookshelves, okay? Ilagay nyo ito sa skaparate, ilagay nyo ito sa cabinet, but not to the extent na nandyan sa ilalim ng center table ninyo o talagang naka-exhibit dyan sa sala ninyo, because that holds the past, okay? That holds the past na hinahihirapan kayong mag-move forward to accept also the new blessings. Sunod ay ang mga kagamitan na hindi na ginagamit. Ito yung mga kagamitan na hindi sira ha, hindi sila sira, hindi sila basag, pero may mga kagamitan tayo na stagnant dyan, nakatambak lang sa ating tahanan. And the longer na mas mahabang panahon na itinatambak ninyo itong mga kagamitan nito, ay sumisimbolo ito ng stagnant energy. Hindi dumarating ang pera at yaman kung maraming stagnant energy dyan sa loob ng bahay natin. So, pag-isipan ninyo dyan ha, kung may mga kagamitan kayo o may mga gamit kayo dyan na hindi naman gumagana pa ha, hindi sila sira pero hindi nyo na napakikinabangan, hindi nyo na ginagamit. It could be dalawa na yung oven toaster ninyo, dalawa na yung oven for baking, yung isa luma na at hindi nyo na ginagamit pero hindi pa sira. Mas mainam, i-donate nyo ito. Pwede nyo naman itong, kung hindi nyo na ito ginagamit, you can do on garage sale para may income na papasok sa inyo. O di naman kaya ibigay lang. Simply just donate it or ibigay nyo sa kapitbahay ninyo, kamag-anak ninyo na walang gamit na ganon. Okay? O di naman kaya, make it active back again. Gamitin nyo at hayaan na it will work back again as normal as possible. Kung hindi naman ipamigay ito, to make it productive back again.
Sunod na kailangan nating tanggalin dahil ito yung humaharang sa magandang buhay at magandang blessing sa atin. Ito yung mga halaman na lanta o di naman kaya dried, patay na. Lalong-lalo na dyan sa bukana, sa entrance ng ating mga tahanan. Malapit sa gate natin, malapit sa main entrance natin. Nasa may mga fasad ng ating tahanan. Nasa terrace natin. Marami ako nakikita ng mga ganyan ha. Mga halaman, nag-gardening. May small garden, may big garden. Tapos yung karamihan sa mga nasa paso, patay na. O di naman kaya lantana. Yung mga nasa condo unit, pinipilit maglagay ng mga halaman, hindi naman naaalagaan, di ba? Ang mga halaman na lanta o patay ay sumisimbolo ng kawalang galang ng buhay at mga blessings. Ang solusyon natin, una, syempre kung ayaw natin ng bad luck energy dyan, alagaan natin yung mga halaman natin. O di naman kaya kung wala tayong kapasidad na alagaan ang mga halaman na yan, ipamigay ang mga halaman na yan. O wag na lang kayong maglagay ng halaman kung hahayaan nyo naman lang na mamamatay ang mga ito. Kung hindi nyo kaya ibigay ito na sa mga taong kayang mag-alaga, and ma-save pa yung halaman na yan. Pero kung ang halaman na yan ay talagang dried na, tanggalin ito sa paso. At huwag po kayong mag-iiwan ng mga paso or flower pot or plant boxes na empty. Okay? Walang halaman, empty, may lupa, dry na dry, that is a stagnant energy din po, nahaharang sa magandang blessings, maraming pera, maraming pagkain, maraming good news na papasok sana sa buhay ninyo. So, remove that one. So, kung hindi nyo naman lalagyan ng halaman yung paso na yan, mainam, tanggalin nyo yung lupa at itaob ito. Okay? Itaob ito. That's the best way. Pero, kung kaya nyo namang maghanap ng halaman na hindi masyadong inaalagaan, hindi masyadong nagpapaalaga, pero kayang isurvive kahit ilang linggo na hindi nyo ito mabibigyan ng tubig, and then yun na lang ang halaman na mas angkop. Panoorin nyo po dito sa YouTube channel natin, ha? Nagbigay ako ng gabay patungkol sa mga halaman na maswerte nyong itanim. Huwag padalos-dalos din po kayo ha sa kung anong halaman ang itatanim ninyo at aalagaan dyan sa tahanan o opisina o sa mga negosyo ninyo. Sunod naman, ito, proven and tested, basura, makalat, okay? Isipin ninyo ha, kahit yung kalat ay hindi sa inyo, katabing bahay ninyo, andyan in between your house and their house, andyan nakatambak. Alam niyo po ba, affected din kayo na hinahaharang yung pagpasok ng blessing, ng swerte at pera at kayamanan sa buhay ninyo. So, mainam po, natanggalin yan. Clear all the kalat, clear all the basura. Sa loob man ng ating tahanan, sa harap man ng ating tahanan, o sa likod man ng ating tahanan, lalong-lalo na, huwag nyong paaabutin na mangangamoy bulok, nangangamoy, panis or whatever, kasi that will really add more burden sa dapat sana'y maraming blessing na darating sa inyo. Kaya linisin ang inyong bahay, itapon ang basura at mag-set kayo ng schedule sa paglilinis at pag-dispose ng basura ninyo. Whether nasa condo unit man kayo, house and lot ba yan, townhouse ba yan, syempre you can do schedule of pagtatapon ng basura and magtulungan kayo. Kung 3 lang kayo, 2 lang kayo sa tahanan or 5 kayo sa tahanan, do scheduling. Ang araw na ito, si Poncio Pilato ang magtatapon. Ito naman si Juan. Ito namang araw na ito si Maria. So do the scheduling para hindi makakaligtaan na may maraming nakatambak na dumi at basura dyan sa bahay ninyo, mapaloob man ito, sa harapan man ito, o sa likod ng inyong bahay. It has the same impact, it has the same effect. Mga kagamitan na may masamang enerhiya. Ano ba yung mga kagamitan na may masamang enerhiya? Kadalasan, kayo mismo ang makakapagsabi. Sa pagtingin pa lang ninyo, your instinct will tell you na parang may negative energy itong gamit na ito. Tulad, halimbawa na lang, yung lumang cabinet ng lolo at lola namin. Ayun yung may makapal na salamin, yun. Ay, every time na nakikita ko yun, talagang mabigat sa dibdib, parang nangingilabot parang tumatayo yung balahibo ko. And so what we did, we really decided to move it out. Okay? Dahil habang tayo ay kumakapit sa luma
at the old memory, hindi tayo makapag-move on at hindi pumapasok yung maraming blessings sa atin. So, tingnan ninyo, mga painting na nakakatakot, mga painting na sad, o di naman kaya mga sword, o ano pa mang mga bagay dyan sa loob ng tahanan ninyo na kayo mismo ang makakapagsabi na parang may masamang enerhiya ito. O minsan vase, binigay na vase sa inyo. O minsan painting or pang-display, pang-dekorasyon sa inyong tahanan, o di naman kaya upuan. Isa sa mga bagay na hindi din magandang manatili sa loob ng ating tahanan ay yung tumba-tumba or the rocking chair. The rocking chair naman, it tells about parang hinahabol natin ang oras. That's one reason na hindi siya maganda. Pangalawa, may rason kung bakit nakikita nyo sa horror yung gumagalaw siya mag-isa kahit walang nakaupo, because the tumba-tumba or the rocking chair is very, very, very prone ng negative energy, na manatili doon yung negative energy. That's another reason. At marami, kayo na mismo yung you follow your instinct, ha? Kayo na mismo makakapagsabi kung alin ang mga bagay dyan sa loob ng inyong tahanan na parang ang bigat ng enerhiya nito, parang nakakatakot ito. So, kayo na mismo ang makakapagsabi niyan, at kayo na rin mismo ang dapat magtanggal ng mga iyon. Mga larawan o mga bagay na nagpapahina sa inyo. It could be a past. Itong mga, kasi nung sinauna, alam nyo, pag naglilibing ng patay, talagang may pictorial, di ba? The hard copy talaga ng mga picture. It's another thing na dapat hindi nyo din i-display. Kung gusto nyo manatili yan sa inyong bahay, i-keep nyo lang. Hindi lang dapat nakikita everyday. Kasi marami akong nakita na sa mga tahanan na talagang may mga album pa about a burial ng lolo, ng lola, may mga ganon. Hindi naman ibig sabihin na iwawakli ninyo yung past at kakalimutan sila. Ang ibig ko lang pong sabihin na huwag itong i-display na makikita nyo ito araw-araw. Ang special occasion na pag-alala sa kanila, doon nyo ilalabas, doon nyo ipapakita sa mga bisita. But on a normal, everyday life ninyo, itago nyo ito, okay? So, kayo rin po ang makakapagsabi sa mga bagay sa loob ng inyong tahanan na nakakapagpahina sa inyo. It could be, may naaalala kayo na very bad memory. Mapadamit man yan, furniture man yan, pang-display man yan, gadget man yan. Kayo na po, ha? Kayo na po ang bahalang magtanggal kung ano man ang sa tingin ninyo mga bagay na nagpapahina sa inyo. Muli, ay naanyayahan ko po kayo. We are going to close the registration of the water activation hanggang May 10 lamang po. So, simula ngayon, hanggang May 10 po lang tayo mag-gather ng magjo-join ng water activation po natin. Alright? Makikita ninyo bakit ganon, bakit hindi pwedeng bakit may cut-off sa Sir Franz. So, makikita nyo during the live ko ang dahilan, kasi i-discuss ko naman po yan sa inyo. Ngayon, sa ikalawang bahagi naman ay hindi tayo magfo-focus on sa mga bagay-bagay na kailangan tanggalin, baguhin natin dahil ito'y humaharang ng pagdaloy ng maraming blessing sa atin. Isa sa kailangan nating maintindihan ay ang kawalang kaalaman sa pagmamanage ng pera o aspetong pinansyal. Kaya hindi dumarating o mailap sa inyo ang pera dahil hindi nyo alam paano to hawakan, paano pangalagaan. That's in general. Okay? Ang solusyon natin dito is mag-invest kayo. Kahit mga virtual na mga seminars o di naman kaya may mga tip akong ibibigay dito sa inyo. Magkakaroon tayo ng mga vlog patungkol sa financial literacy para alam ninyo paano gagamitin, paano gagawin, paano pangangalagaan ang pera, aspetong pinansyal ng bawat buhay ninyo para naman ay hindi maging mailap ang pagdating at pagpasok ng pera sa bawat isa sa inyo. At ito yung malas na pag-uugali, yung malas na sa loobin, ay hindi ko kaya yan, ay ang mahal naman, ay wala akong pera ngayon. That mindset, okay? The more na ipinapasok mo yan sa utak mo, the more na yan talaga ang mangyayari. Okay? The more nega ka, very nega ka, the more talagang nega ang mangyayari. Negative na negative ang mangyayari sa buhay mo, negative na negative ang bulsa mo, negative na negative ang bank account mo. Kaya naman,
magiging malas ka talaga sa buong buhay. From saloobin at isipan, kung talagang negative ka, ay wala akong pera, ay paano naman yan, ang hirap naman, hindi ko kaya yan. Always ka negative. Sa lahat ng aspeto ng buhay, negative ka. Kaya naman, palitan natin ang ating isipan at saloobin. Mag-focus tayo sa mga positive manifestation, statement natin, mindset natin. Isipin natin yung positive side. Kaya ko yan. Magagawa ko yan. Darating ang pera sa buhay ko. Yung you affirm with positivity. You claim and manifest with positivity. Umaga pa lang hanggang ikay matulog. Hindi yung, ang hirap namin. Talagang, hindi namin kaya kasi mahirap lang kami. Yun. Kasi the more you do that one, the more you invite negativity sa buhay ninyo. Of course, kahit anong pag-follow ninyo, itinapon nyo na yung mga kagamitan na sinabi ko kanina and all, you religiously follow my advice. Talagang tutok na tutok ka sa mga advice ko, pero ang pag-uugali mo ay waldas na waldas ka. Para kang one day millionaire, talaga namang walang mababago sa buhay ninyo. Ang solusyon, gumawa ng budgeting. At kailangan mong sundin syempre ito. At i-prioritize mo yung mga essential, yung mga kinakailangan. Mag-ipon at bawasan yung mga non-essential, yung mga luho lamang. Yan ang mas mainam, lalo na ngayon na humaharap tayo sa pandaigdigang krisis. Konektado ito sa una kanina. Sabi ko kanina, labis na paggastos. Siyempre, kung labis-labis ang paggagastos mo, kung labis-labis ang pagwawaldas mo, wala kang matitipid, wala kang maitatabi. Ngayong panahon ng krisis, napakahalaga na may nakatabing pera. Kasi hindi natin alam kung kailan lang magtatagal ang supply ng bigas, ng kung ano-ano mga pagkain. Hindi kinakailangan mag-panic buying. Ang kinakailangan, maging kampante ang iyong sarili. Dahil alam kang may itinabi ka, may nakatipid ka. Nakatipid ka sa mga maraming bagay. You cut down the Netflix and many other subscription na hindi mo naman ginagamit, okay? Kaya naman, mag-set ka ng percentage sa income mo at ihiwalay mo ito, ibukod mo ito, isave mo ito. Gawin mo itong automatic, pwedeng automatic binabawas sa bank account mo at papasok sa kabilang bank account para hindi mo magamit, para hindi mo magagalaw. That's a very systematic way para makapagtipid ka at makapag-ipon ka. Ito rin po, Sir Franz, marunong naman ako magtipid, marunong ako mag-manage ng pera, disiplinado ko yung sarili ko, pero hindi ka po marunong mag-invest. Hindi mo alam saan mo maganda ilagay yung mga investment na hindi ka malulugi, na hindi ka mababankrupt, na hindi ka maluloko. Huwag mag-alala po dahil isa yan sa mga target natin na topic dito. Paano magkaroon ng kaalaman sa pag-i-invest. Siyempre, it will be a mix and match dito na topic. From pampaswerte hanggang sa gabay sa paghawak ng pera at investment para hindi tayo malugi, maloko, at at the same time, masustain natin itong krisis na kakaharapin natin. Napakahalagang balikan natin. Bakit hindi tayo yumayaman? Bakit hindi tayo umuusad? Bakit ang hirap-hirap ng pera sa atin? Kasi utang kayo ng utang at hindi kayo marunong magbayad. Yun, kinakarma tuloy kayo. Okay? Para walang karma, kausapin nyo yung mga pinagkakautangan ninyo. Pakiusapan ninyo ng masinsinan, mag-discuss kayo paano nyo dahan-dahan mababayaran ang mga iyan. At kung nasimulan nyo ng dahan-dahan mabayaran, ano ang susunod na gagawin? Iwasan na ang umutang pang muli. So, this year, dapat last year pa to or 2 years ago pa to, yung mag-focus kayo na makapagbayad ng utang, okay? Lalong-lalo na yung mga pinagkakautangan dyan na may mataas na interest, okay? Isipin ninyo ang pagko-consolidate ng utang para sa mas mababang interest. At huwag kayong basta-bastang mangungutang, lalong-lalo na sa mga Bombay o din naman kayo yung mga loan shark ang tawag natin. Kung makapatong ng interest, talagang hanggang lieg. Okay? Kung hindi naman kinakailangan, wag nang mangutang. Matutong magtiis. At yung kawalan ninyo ng pasensya. You need to learn how to give yourself an extension. Hindi yung may gusto kang bilhin, bibilhin agad. Do
at tinatawag natin na 3 by 3 principle. Ask yourself, in 3 minutes in 3 minutes, ask yourself kung masasagot mo ito. Una, kailangan ko ba yan? Pangalawa, in the next 3 months, mahalaga pa rin ba sa akin yan? Magagamit at may benepisyo pa ba sa akin yan? Kasi kung wala, huwag mo nang bilhin. And, have an overnight gratification. Ano bang ibig sabihin overnight gratification? Nakita mo yung bag, nakita mo yung cellphone, nakita mo yung shoes, nakita mo yung presyo. Huwag mo munang bilhin ngayon. Matulog ka muna. Umuwi ka muna sa inyong bahay, tulugan nyo muna ng isang gabi. Bukas mababago yung pag-iisip mo. Ay, hindi naman mahalaga, meron pa akong magagamit. Diba? Mababago yung mindset nyo. Hindi yung padalos-dalos kayong bibili. Sa panahon ngayon, pag-iisipan na dapat natin kung ano yung mga pagwawaldas na gagawin natin at kung ano yung mga pagtitipid na kailangan natin gawin. And, isa rin ito, dahil sa wala tayong financial literacy, wala tayong kaalaman sa pagmamanage ng pera, wala tayong control sa sarili natin, kaya naman, tayo ay nadadala sa takot ng paggawa ng mga tamang desisyon. So, alamin natin yung mga pagkakamali natin on the past. Tapos, from the past, i-guide natin yung sarili natin. Nung nakaraang taon, bumili ako ng ganyan, nasira lang naman. Ngayon, wala na. Diba? So, once you learn yourself, your mistake, your own mistake, and you are willing to really to change, the next few days, next few months, magiging marunong ka na, may dunong ka na sa paggawa ng mga tamang desisyon. And, unang-una, i-prioritize mo na yung sarili natin. Subsob tayo sa trabaho. Kayod tayo. Para saan? Para kanino? Bago ang ibang tao, i-prioritize muna natin yung sarili natin. Make our financial literacy healthy. Make our financial knowledge healthy. At mag-set tayo ng mga goal natin, mga layunin natin. Para may checklist tayo, ano ba yung na-achieve natin pa isa-isa. And that, it will reflect to you na parang satisfied na satisfied ka. Kasi, yung mga ginawa mong lista ay para pala sa sarili mo. Maging maalwan ng buhay, hindi maging mahirap ang pagkukommute, ito yung gagawin ko, you set your priorities. And, ito rin, kung minsan, mailap yung blessing sa atin kasi walang taong handang sumuporta sa atin. O kung meron man, siguro hindi ganun ka-showy yung suporta natin. Naghahanap tayo ng validation. Naghahanap tayo ng tao na magbibigay sa atin ng dahilan para mas ma-inspired tayo really to be committed sa gagawin natin. Okay? Kaya, kung minsan, hinahanap lang natin at mahanap natin yan sa ibang tao. Sa pagtatapos ng live natin, ang pagyaman ay parang isang paglalakbay. Hindi ito isang destinasyon lamang. Ang pagkilala at paglaban sa mga hadlang na haharapin natin ngayong taon na ito at sa marami pang taon ay mahalagang hakbang para sa makamit natin. Patungo tayo sa tinatawag natin na financial freedom. Simulan na natin. Kung late na tayo, actually it's late to start now, but still better na mag-start. Kinakailangan natin ang pagbabago na ito upang makamit natin ang ating mga layunin na financial freedom, ang ating mga goals na gusto nating ma-achieve sa buhay.